ni Lorna. Nasa batas na dapat daw isama ni Dodong sa sisingilin kay Linda ang mga nawala niyang racket. Dahil apektado daw yung kanyang kabuhayan sa pagkawala ng pustiso niya. Ano ba yon? Patong-patong na ang pananagutan? Alam mo, pwede yun. Kung magaling ang abogado mo. Kasi dapat pakita yung direct connection, cause and effect, yung pagkawala ng ipin niya at saka yung pagkawala ng employment opportunities niya. Ang ginawa, dalawa lang sasabihin ko, ang ginawa ni Linda, pwedeng sabihin aksidente yung nahulog yung pustiso. Pero nung tinapakan mo, ang tawag doon, intentional. Ang tawag doon sa batas, ignominy. Ignominy. Ininsulto mo na nga, tinapakan mo pa. So talagang ignominy yun. Ang sa asawa mo naman, yung sabi nga ni Dr. Camille, kung double stroke dyan, hindi pa natauhan, inom pa rin ng inom, ang tawag dyan sa batas, recidivist. Kala ko ignoramus. Pwede din. Pwede rin. Recidivist. So, Doc Camille, ang galit ba ni Linda kay Dodong, baka dala lang ng trauma dahil actually, yung galit niya, yung pagkawala ng partner? Ganon ba yun? Pwede kasi, Ate Coring, na itong si Linda ay nakaranas ng tinatawag nating battered person syndrome. So pag talagang yung nakikita niya, na-threatened na yung buhay niya, talagang ang tendency po, pwedeng mag-displace ng anger. So yung galit na yon mangyayari at talagang pinupunti rin niya si Dodong ang may kasalanan kasi palaging kasama ng ng kinakasama ko yan ng pag-inom. So paalala lang po sa lahat na talagang importante po ang dental health and dental hygiene dahil alam niyo po ba, ang isa pong cause ng mga meningitis, yung mga inflammation of the brain, nangyayari po pag ang ngipin po ay sira or may infection sa ngipin. Ayan, maraming nangyayari sa utak natin kapag merong sirang ngipin na hindi naaayos. Okay, Pastor Jeff, paano kaya sila magkakapatawaran? Saan nila huhugutin yon sa kanilang mga sarili? Inaral ko, Corina, yung sitwasyon ng bawat isa. No? Nakikita ko, there's this void, may puwang sa puso nila na tinatry nilang i-feel. Like si Ate Linda, kahit bugbugin, basta merong pagmamahal ng asawa, kahit, kinakasama kahit mali. Si Dodong, is nakukuha niya sa alak at barkada. Itong si Muy, ang pangalan ng bata natin? Si CJ. So kahit na hindi makapag-aral, basta uminom dahil nakita yung barkada and all. So lahat tayo may puwang sa puso natin that we're trying to fill with something. Kahit mali minsan, kahit na maabuso ko, basta ma-feel yung love, acceptance, and so on and so forth. Pero hindi nyo makikita kasi sa tao yon. Sabi ni Blaise Pascal, isang sikat na scientist, there's this void in our hearts that cannot be filled by anything except God alone. Si Kristo ang solusyon sa lahat ng puwang sa puso natin. And to answer your question, Ate Corinne, yung forgiveness, mahirap siya dahil it's a decision more than emotion. Kung hintay mong ma-feel mo magpatawad, hindi mangyari yon. You just have to decide, papatawarin kita, and then siguro yung emosyon susunod, maybe hindi. Pero ang pinakamahalaga sa forgiveness kasi, maintindihan mo na pinatawad ako ni Kristo, for God so loves, sa ano natin yan, sa Lord's Prayer, forgive us as we forgive, as you forgive our sins as well. Ayun, tsaka depende sa laki ng kasalanan din, Yes, isa pa yun. O ayan, di ba? Lahat naman tayo hindi perpekto, Dodong, at tsaka Linda, hindi naman tayo perpekto. So yung patawaran, dapat kasama yan sa usapan natin ngayong hapon.